Gusto kong mawala ang bahay na yan sa mapa bago mag-umaga, attorney. Gibain mo. Patagin mo. Wala akong pakialam kung may mga daga o insekto pang nakatira sa loob. Ang mahalaga, mabenta ang lupa dahil ayoko nang makita ang basurang yan. Sa loob ng lumang bahay na tinutukoy niya, hindi mga daga ang nakatira. Nakaluhod si Althea sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga tuhod ay namumula na sa lamig. Hawak niya ang isang lumang basahan. Dahan-dahang pinupunasan ang tumutulong tubig ulan mula sa butas na bubong para hindi ito kumalat sa makintab na sahig. Ang sahig na inalagaan niya nang higit pa sa sarili niyang balat. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog sina Milo at si Lynn, balot na balot sa nag-iisang makapal na kumot na natitira. Ang kamay ni Althea ay nanginginig, hindi lang dahil sa humahampas na hangin ng Benguet, kundi dahil sa gutom. Ibinigay na niya ang huling sandok ng lugaw sa mga bata, kanina pang tanghali. Ang tanging laman ng tiyan niya ngayon ay ang pait ng kape at ang bigat ng isang tanong na walang sagot. Ganito na lang ba ang halaga namin? Mas mababa pa sa mga anay na sumisira sa kahoy. Isang matalim na liwanag ang biglang humiwang sa dilim ng gabi. Ang sinag ng headlights ng isang mamahaling sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding na para bang isang higanting mata na nambubulabog sa kanilang pagtatago. Napaupo si Althea. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na parang sasabog sa kanyang dibdib. Narinig niya ang paghinto ng makina. Kasunod, ang mabibigat na yabag ng sapatos sa hagdan ng kawayan. Bawat hakbang ay parang hatol ng kamatayan. Bumukas ang pinto ng padabog at pumasok ang hangin at ulan kasabay ng isang lalaki. Si Adrian Valmores ang may-ari ng lupa. Ang lalaking nasa mga litratong luma na pinupunasan ni Althea araw-araw. Nakatayo siya doon. Basang-basa ang mamahaling coat. Ang mukha ay kasing dilim ng langit sa labas. Inasahan niyang makikita ang isang bahay na puno ng alikabok, sapot ng gagamba at amoy ng pagkabulok. Inasahan niyang makikita ang ebidensya ng 15 taong pagpapabaya. Pero hindi yun ang bumungad sa kanya. Amoy sampagwita ang hangin, ang paboritong amoy ng kanyang ina. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin. Sa gitna ng sala, may isang florera ng mga wildflowers na bagong pitas. At sa sulok, nakatayo ang isang babaeng payat, namumutla, na ang tanging suot ay isang kupas na duster na tila ba handang saluhin ang lahat ng kidlat para lang huwag magising ang 2 batang nasa likuran niya. Tumahimik ang paligid. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Ang mga mata ni Adrian ay naglakbay mula sa malinis na sahig, papunta sa mga kurtinang tinahi, mula sa retaso at bumagsak kay Althea. Walang bahid ng paghanga sa kanyang mga mata, kundi purong pandidiri. Para sa kanya, si Althea ay hindi isang tagapag-alaga. Isa itong parasito na kumakain sa bangkay ng kanyang nakaraan. Sino ka? Ang boses ni Adrian ay mababa, ngunit puno ng panganib. Anong karapatan mong pasukin ang pamamahay ko? Napalunok si Althea. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na ang ina nito ang nagpatuloy sa kanya. Gusto niyang ipakita ang liham. Pero natuyo ang kanyang lalamunan sa harap ng puot na nakikita niya sa mukha nito. Pasensya na po, Sir Adrian. Ang halos pabulong na sagot ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang damit. Wala po kaming matutuluyan. Inaalagaan ko naman po ang bahay. Hindi po kami nanggugulo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Adrian. Humakbang siya palapit at sa bawat hakbang niya ay umaatras si Althea hanggang sa sumandal ang likod niya sa dingding. Inaalagaan? Inulit ni Adrian ang salita na parang isang masamang biro. Ginawa mong pugad ng daga ang bahay ng nanay ko. Akala mo ba hindi ko alam ang galawan ng mga katulad mo? Papasok kayo kapag walang tao, mag-aanak.
At pagkatapos ay aangkinin ang hindi sa inyo dahil sa human rights? Dumako ang tingin ni Adrian sa isang lumang sako na nasa gilid, ang tanging lagayan ng gamit ni na Althea. Walang habas niya itong dinampot. "Huwag po!" sigaw ni Althea. Akmang aagawin ang sako. Pero huli na. Inihagis ni Adrian ang sako palabas ng bukas na pinto. Lumagapak ito sa putikan sa gitna ng malakas na ulan. Ang ilang piraso ng damit ng mga bata ay tumalsik at agad na nabasa ng tubig at putik. Napasinghap si Althea. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Iyon lang ang damit nila. Iyon lang ang meron sila. "May 1 oras ka." Malamig na utos ni Adrian habang tinuturo ang pinto. "Bitbitin mo ang mga anak mo at lumayas kayo sa pamamahay ko. Kapag inabutan ko pa kayo dito pagkatapos kong maligo, tatawag ako ng pulis at ipapakaladkad ko kayo palabas bilang mga kriminal." Tinalikuran siya ni Adrian at naglakad patungo sa kwarto. Hindi man lang tinitingnan ang 2 batang nagsisimula nang gumalaw dahil sa lamig. Naiwan si Althea na nakatayo, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bagyo sa labas ay nakakatakot, pero mas nakakatakot ang bagyong nasa loob ng bahay na ito. Wala silang pera. Wala silang payong. Ang susunod na bayan ay 10 kilometro ang layo sa madulas at madilim na daan. Napatingin siya kay Celine at Milo na mahimbing pa ring natutulog. Walang kamalay-malay na ang bubong. Sa itaas nila ay naglaho na. Hinawakan ni Althea ang kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang pusong gustong sumuko. "Sa dinami-dami ng bagyo na hinarap ko para lang mabuhay. Bakit kailangan pang ang taong inaasahan kong magiging tagapagligtas namin ang siya pang magtutulak sa amin sa bangin?" Hindi ininda ni Althea ang putik na humahalik sa kanyang mga binti. Mabilis niyang pinulot ang mga damit na nagkalat sa basang damuhan. Isang maliit na t-shirt ni Milo na may butas sa kilikili. Ang pajama ni Celine na halos manipis na sa kapupuno. At ang sarili niyang mga lumang blusa. Ang bawat piraso ay puno ng putik, kasing dumi ng tingin sa kanya ng lalaking nasa loob ng bahay. Ang ulan ay walang awa. Bumubuhos ito na parang gustong ilibing siya sa lupa kasama ng kanyang kahihiyan. Biglang may maliit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya at nakita si Celine. Gising na ang bata, nakayapak sa labas at nanginginig habang pilit na pinapayungan si Althea gamit ang isang malaking dahon ng saging na napulot nito sa gilid. "Tita Thea, basang-basa ka na po," ang mahinang sabi ng bata. Ang mga ngipin ay nanginginig sa ginaw. "Huwag na po tayong umiyak. Tutulong po ako." Parang dinurog ang puso ni Althea. Niyakap niya ng mahigpit ang pamangkin, hindi alintana kung maging putikan din ito. Sa bintana sa 2 palapag, nakatayo si Adrian. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, pinapanood ang magtita sa ilalim ng ulan. Akala niya ay makakaramdam siya ng tagumpay sa pagpapaalis sa mga squatter. Pero ang nakita niya ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang sikmura na pilit niyang nilunod ng alak. Tinalikuran niya ang bintana at ibinagsak ang sarili sa sofa. Ilang sandali pa, bumukas ulit ang pinto sa kusina. Pumasok si Althea, basang sisiw, hawak ang sako ng mga basang damit at akay-akay ang mga bata. Hindi siya tumuloy para magpatuyo. Dumiretso siya sa sala kung saan nakaupo si Adrian at dahan-dahang lumuhod sa sahig na kawayan. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay tumutulo sa makintab na sahig pero wala siyang pakialam. "Sir Adrian," ang boses ni Althea ay nanginginig pero buo. "Parang awa niyo na po. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. May sakit po si Milo. Hindi niya kakayanin na ang lamig sa labas. Kahit sa bodega na lang po kami sa likod. Kahit saan, basta may bubong." Hindi tumingin si Adrian.
Nanatili ang mata niya sa baso ng alak. Sabi ko umalis kayo. Hindi ako charity institution. Mabilis na hinalungkat ni Althea ang kanyang bulsa at inilabas ang isang piraso ng papel na nakabalaot sa plastik. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito kay Adrian. Ito ang pinaka-iniingatan niyang yaman. Basahin niyo po. Sulat po yan ng mami niyo. Si Ma'am Elena po ang nagpapatuloy sa amin dito bago siya mawala. Hinablot ni Adrian ang papel. Luma na ito, naninilaw. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang bilugan at eleganteng penmanship ng kanyang ina. Nakasaad doon, Althea, salamat sa pag-aalaga sa akin. Ang bahay na ito ay bukas para sa iyo hanggat kailangan mo. Natahimik si Adrian. Saglit na bumalik ang alaala ng kanyang ina, ang babaeng laging inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili niyang pamilya. Ang babaeng mas piniling tumira sa bundok kaysa sumama sa kanya sa Maynila. Ang galit ay muling umusbong sa kanyang dibdib. Nilukot niya ang papel at itinapon sa mukha ni Althea. Peke yan, malamig niyang sabi. Madaling gayahin ang sulat ng patay at kahit totoo man yan, patay na siya. Ako na ang may-ari ng bahay na ito at ang gusto ko ay ibenta ito. Yumuko si Althea. Pinulot ang nilukot na papel at niyakap ito sa dibdib. Alam niyang wala siyang laban, pero alam din niyang hindi siya pwedeng sumuko. 1 linggo, ang desperadong tawad ni Althea. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakal na determinasyon. Bigyan niyo po ako ng 1 linggo. Lilinisin ko ang buong bahay. Aayusin ko ang mga sirang gamit. Gagawin ko itong presentable para sa mga buyer nyo. Magiging katulong nyo ako, hardinero, tagaluto. Wala akong sisingilin ni Singkong Duling. 1 linggo lang po. Hanggang sa gumaling ang lagnat ni Milo at makahanap ako ng malilipatan. Tinitigan siya ni Adrian. Nakita niya sa mga mata ng babae ang isang uri ng desperasyon na pamilyar sa kanya. Ang desperasyon ng isang taong gagawin ang lahat para mabuhay. Muli siyang sumimsim ng alak. Kailangan niya nga ng maglilinis. Ang bahay ay puno ng mga gamit na kailangang iligpit at wala siyang dalang katulong. 1 linggo, mariing sabi ni Adrian. Sa bodega kayo matutulog. Bawal pumasok ang mga bata sa main house. At kapag may narinig akong ingay, kahit 1 kaluskos, palalayasin ko kayo agad. Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Halos humalik na sa sahig si Althea sa pasasalamat. Nang gabing iyon, hindi natulog si Althea. Matapos mapatulog ang mga bata sa maliit at maalikabok na bodega sa likod ng bahay, bumalik siya sa main house. Sinimulan niyang linisin ang putik na dinala ng sapatos ni Adrian. Wala siyang vacuum cleaner o floor polisher. Gamit ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at isang lumang basahan, tahimik niyang binunot ang sahig. Bawat kuskos ay maingat, bawat galaw ay kalkulado para hindi lumikha ng tunog. Sa itaas, narinig niya ang malakas na tugtog ng jazz music mula sa kwarto ni Adrian. Isang paraan para iparamdam na siya ang hari ng bahay. Habang nagsasaya ang musika sa itaas, sa ibaba ay tahimik na lumuluha ang isang babae habang pinipiga ang maruming tubig mula sa basahan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig, pero patuloy pa rin siya. Ito ang kabayaran ng kanilang kaligtasan. Kinabukasan, nagising si Adrian dahil sa sinag ng araw. Bumaba siya sa kusina na may dalang hangover. Inasahan niyang walang tao o di kaya ay makikita ang kalat ng mga squatter. Pero malinis ang kusina. Sa ibabaw ng mesa, may nakahandang almusal. Sinangag na maraming bawang, tuyo na maayos ang pagkakahimay, at mainit na kape. Ang eksaktong almusal na niluluto ng nanay niya noong bata pa siya. Sa tabi ng plato, may maliit na papel na sulat kamay. Magandang umaga po. Hindi po ako kakain ng libre. Sana po magustuhan niyo. Tinitigan ni Adrian ang pagkain. Ang amoy nito ay bumuta sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso
At kinainisan niya iyon. Kinainisan niya kung paano siya pinagmumukhang masama ng kabutihan ng babaeng ito. Sa isang marahas na galaw, tinabig ni Adrian ang plato. Bumagsak ang porselana sa sahig at nabasag. Ang sinangag at tuyo ay kumalat sa tiles. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mula sa pintuan ng kusina, napatigil si Althea. Hawak niya ang walis tingting, galing sa paglilinis ng bakuran. Nakita niya ang kanyang pinaghirapang luto na ngayoy basura na sa sahig. Wala akong ganang kumain ng basura, malamig na sabi ni Adrian habang nilalagpasan si Althea na parang hangin. Linisin mo yan at siguraduhin mong mawawala ang amoy ng tuyo bago dumating ang mga buyer ko. Nanatiling nakatayo si Althea. Hindi siya kumibo. Yumuko lang siya para pulutin ang mga bubog, isa-isa, habang ang telepono sa sala ay biglang tumunog ng malakas. Kring! Kring! Napahinto si Althea. Kilala niya ang tunog na yon. Alam niya kung sino ang tumatawag sa linyang yon na walang ibang nakakaalam kundi ang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at sa pagkakataong ito, ang takot ay mas matalim pa kaysa sa bubog na hawak niya. Si Tita Corazon, nahanap na sila. Akala mo ba matatatakasan mo ako? Kahit sa dulo ng mundo, Althea, amoy ko ang baho mo. Ang boses ni Tita Corazon sa kabilang linya ay parang kalawang na kumakain sa aking pandinig. Ang bawat salita niya ay may kasamang talim, bumabaon sa aking dibdib at nagpapaalala sa akin na kahit anong layo ng aking takbo, ang tanikala ng utang na loob ay nakapulupot pa rin sa aking leeg. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang hawak kong basahan ay nahulog sa sahig habang ang aking kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Nararamdaman ko ang titig ni Adrian mula sa dulo ng hagdan. Hindi siya gumagalaw. Pinagmamasdan ang bawat panginginig ng aking balikat at ang unti-unting pagkawala ng kulay sa aking mukha. Para sa kanya, marahil ay isa lamang itong abala, isang eksena mula sa isang murang drama. Pero para sa akin, ito ang tunog ng aking kamatayan. Parang awan niyo na po, tita. Ang tanging lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Wala po kaming pera. Bigyan niyo lang po ako ng oras. Isang halakhak na puno ng pangungutya ang sumagot sa akin. Oras? Ubos na ang oras mo, Althea. Ang katawan mo na lang ang pwedeng ibayad sa utang na iniwan ng nanay mong walang kwenta. Huwag mong isipin na itatago ka ng bahay na yan. Alam ko kung nasaan ka. At kapag dumating ako dyan, sisiguraduhin kong pati ang mga batang yan ay isasama ko sa impyerno. Naputo lang linya. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ni tita. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono, pero nanatiling nakadikit ang aking kamay dito. Parang naging bato ang aking mga binti. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang hangin sa loob ng bahay ay tila nawala. Huminga ako ng malalim. Pilit na nilalabanan ng dilim na gustong lumamon sa aking paningin. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri hanggang sa aking mga kuko. Sa gitna ng aking pagkahilo, nakita ko si Adrian na lumalakad palapit. Ang kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka ng bawat segundo ng komkomang ng aking pagbagsak. Sino yon? Ang tanong niya, walang emosyon. Sino ang tinatawag mong tita? Hindi ako makasagot. Napasandal ako sa pader. Ang aking dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang bawat hininga ay parang isang pakikipaglaban. Nakita ko ang kanyang kilay na kumunot at sa isang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang paningin bago ito muling naging malamig. Huwag mong sabihing nagdala ka pa ng gulo sa bahay na ito, ang dagdag niya. Sapat na ang problema ko sa pagbebenta ng lupang ito nang hindi nadadamay sa kung anong atraso niyo.
Tinalikuran niya ako at naglakad patungo sa kusina. Pero bago pa siya makalayo, ang maliit na boses ni Milo ay pumailan lang mula sa pinto ng bodega. "Tito Adrian?" Napatigil si Adrian. Nakita ko ang bahagyang paghinto ng kanyang balikat. Si Milo, ang 4 na taong gulang kong pamangkin, ay nakatayo doon. Hawak ang kanyang maliit na stuffed toy na puno na ng tahi. Ang mukha ng bata ay maputla pa rin dahil sa lagnat, pero ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Milo kay Adrian. Ang bawat hakbang ng bata ay maingat. Tila natatakot na baka magalit ang malaking lalaking nasa harap niya. Inabot ni Milo ang kanyang kamay at iniladlad ang isang maliit, dumi-duming candy na nakabalot sa papel. "Para sa inyo po," ang pabulong na sabi ni Milo. Sabi ni Tita Thea, kapag galit ang isang tao, kailangan niya ng matamis para hindi na siya malungkot. "Salamat po dahil hindi niyo kami pinalaya sa ulan." Tumingin si Adrian sa maliit na candy pagkatapos ay sa bata. Nakita ko ang paglunok niya, ang kanyang panga ay nag-igting. Ang katahimikan sa pagitan ng isang matagumpay na negosyante at ng isang batang may sakit ay tila tumagal ng ilang taon. Hindi kinuha ni Adrian ang candy, pero hindi rin niya ito tinabig. "Bumalik ka sa loob ng bodega," ulit ni Adrian. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng kanina, pero nanatili ang lamig na tila yelong dumidikit sa balat. "At sabihin mo sa tita mo, ayoko ng kalat sa sala ko." Mabilis akong lumapit at kinuha si Milo. Binuhat ko siya ng mahigpit, nararamdaman ang init ng kanyang lagnat sa aking leeg. Hindi ako tumingin kay Adrian. Yumuko ako bilang tanda ng paghingi ng paumanhin at mabilis na bumalik sa madilim at masikip na bodega. Pagkapasok namin, ibinaba ko si Milo sa manipis na banig. Doon, sa gitna ng amoy ng lumang kahoy at alikabok, gumuho ang lahat ng lakas ko. Napasandal ako sa mga sako ng bigas na wala ng laman. Ang aking mga kamay ay itinakip ko sa aking mukha. Ang bawat hininga ko ay may kasamang panginginig. Naririnig ko pa rin ang boses ni Tita Corazon. Ang bawat banta niya ay parang mga latay ng sinturon sa aking likuran. Alam ko kung ano ang kaya niyang gawin. Siya ang dahilan kung bakit ang kapatid ko, ang ina ni na Milo at Celine, ay nawala ng maaga sa mundong ito dahil sa pagtatrabaho ng sobra para lang pambayad sa mga utang na hindi naman sa kanya. At ngayon, ako naman ang isusunod niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa langit kung bakit kailangang maging ganito kahirap ang mabuhay ng marangal. Pero walang lumalabas na tunog sa aking bibig. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-ubo ni Milo at ang ulan na muling nagsimulang humampas sa bubong na yero. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng main house. Sinundan ito ng mabibigat na yabag ni Adrian. Tumigil ang tunog sa tapat ng pintuan ng bodega. Nanatili akong hindi gumagalaw. Pinipigilan ang aking paghikbi. Inasahan ko ang isang katok o marahil ay isa pang utos na maglinis. Pero wala akong narinig kundi ang katahimikan ng gabi. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko ang anino ni Adrian sa ilalim ng ilaw ng poste sa labas. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa malayo, sa mga bundok na nababalot ng hamog. Sa pagkakataong yon, hindi siya mukhang isang malupit na negosyante. Mukha siyang isang taong nawawala. Isang taong may dalang sariling bagyo sa loob ng kanyang mamahaling damit. Bumalik ako sa tabi ni Milo at Celine. Niyakap ko silang dalawa habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa buong silid. Kinaumagahan, maaga akong nagising para simulan ang aking obligasyon. Kahit masakit ang bawat kalamnan sa aking katawan, kinuha ko ang walis at nagsimulang maglinis ng bakuran. Ang hamog ng benggit ay nanunuot sa aking manipis na duster, pero hindi ko ito pinansin. Kailangan kong ipakita kay Adrian na karapat-dapat kaming manatili dito kahit sa loob lang ng 7 araw. Habang nagwawalis ako sa ilalim ng puno ng pino, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming tarangkahan. Ang mga bintana nito ay madilim,
kaya hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang walis na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Ang lahat ng takot na sinubukan kong ibaon kagabi ay muling bumangon nang makita ko ang pamilyar na plaka ng sasakyan. Ito ang sasakyan ng lalaking pinagkakautangan ni Tita Corazon. Ang lalaking matagal nang tumitingin sa akin na parang isa akong piraso ng karne na pwedeng bilhin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos na balat ang unang tumapak sa lupa. Kasunod nito, ang paglabas ng isang lalaking may edad na, may suot na makapal na jacket at may ngising kasing dumi ng putik sa labas. Sabi ko na nga ba, nandito ka lang sa lumang lungga na ito. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng malisya. Huwag ka nang magtago, Althea. Oras na para bayaran mo ang lahat ng atraso ng pamilya mo. Akmang lalapit siya sa akin nang biglang bumukas ang pinto ng main house. Lumabas si Adrian. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa lalaking nasa harap ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok sa pribadong lupain ko? Ang tanong ni Adrian. Ang boses ni Adrian ay mababa, pero may dalang awtoridad na nagpatahimik sa paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang nagtatagpo ang kanilang mga paningin. Ang lalaking tila linta kung makangisi ay bahagyang natigilan. Inayos nito ang kanyang mamahaling jacket at tumingin kay Adrian mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang kung sino ang mas mayaman sa kanilang dalawa. Pasensya na, boss, ang sabi ng lalaki. Pilit na ibinabalik ang kanyang yabang. Hindi ko alam na may nakatira na pala rito. Ako si Gardo. Nandito ako para kunin ang sa akin. Ang babaeng yan, itinuro niya ako gamit ang kanyang nguso, ay may malaking utang sa akin. At dahil wala siyang pambayad, kailangan niyang sumama sa akin ngayon din. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago sa loob ng bodega, pero ang aking mga tuhod ay tila naging jelly. Napatingin ako kay Adrian. Ito na ba ang katapusan? Hahayaan niya ba akong kaladkarin ng lalaking ito para lang mawala ang abala sa kanyang buhay? Dahan-dahang uminom ng kape si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Gardo. Ang utang niya sa iyo ay labas sa usapan natin. Pero ang pagtapak mo sa damuhan ko nang walang paalam ay isang malaking problema. Boss, huwag na tayong magbulahan, sagot ni Gardo habang humahakbang palapit sa akin. Alam nating pareho kung paano ang takbo ng mundo. Ang mga katulad niya ay pambayad utang lang. Huwag mo nang protektahan ang basurang yan. Sa pagkakataong yon, nakita ko ang pag-igting ng panga ni Adrian. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa maliit na mesa sa veranda. Ang tunog ng pagdaiti ng seramika sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Sinabi ko na sa iyo, attorney, ang sabi ni Adrian, pero hindi sa akin o kay Gardo siya nakatingin. Tumawag ka ng mga security at sabihin mo sa kanila na may trespassers sa loob ng Valmores Estate at pakisabi na rin, huwag silang magdalawang isip na gamitin ang puwersa kung kailangan. Namilog ang mga mata ni Gardo. Hindi niya inakala na ganito katigas ang lalaking nasa harap niya. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Hindi pa tayo tapos, Althea. Akala mo ba ligtas ka na dahil may bago kang tagapagtanggol? Babalik ako. At sa susunod, kahit ang lalaking ito ay hindi ka maililigtas. Mabilis na bumalik si Gardo sa kanyang sasakyan. Ang pagharurot ng makina ay nag-iwan ng usok at alikabok sa hangin. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin, binalot muli ng katahimikan ang buong bakuran. Nanatili akong nakatayo, nanginginig ang buong katawan. Unti-unting pumatak ang aking mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding takot na kanina ko pa kinakalaban. Sir? Ang pabulong kong sabi,
Pilit na humahanap ng salitang pasasalamat. Huwag kang magpasalamat, putol ni Adrian. Hindi man lang ako tinitingnan. Hindi ko ginawa yun para sa'yo. Ginawa ko yun dahil ayokong dinudumihan ng mga katulad niya ang property ko. At tandaan mo, Althea, may 6 na araw ka na lang. Kapag natapos ang 1 linggo, kahit anong gulo pa ang kasama mo, kailangan nyo nang umalis. Tinalikuran niya ako at bumalik sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Napaupo ako sa damuhan, yakap ang aking sariling mga binti. Tumingin ako sa langit na unti-unting dumidilim dahil sa papalapit na naman na ulan. Ligtas kami sa araw na ito, pero paano bukas? Paano kapag wala na si Adrian? Kinuha ko ang maliit na candy na nalaglag ni Milo kanina. Marumi na ito, puno ng lupa. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Sa dinami-dami ng pinto na sinubukan kong buksan para humingi ng tulong. Bakit ang tanging pintong nagbukas ay ang pintong alam kong magsasara rin pagkalipas ng ilang araw? Mahiya ka naman, Althea. Nakikitira ka na nga lang dito. Nagagawa mo pang makipaglandian sa kung sinong mayaman para lang takasan ang mga responsibilidad mo. Ang boses ni Tita Corazon ay parang isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Suot ang kanyang kulay ube na blusa at hawak ang isang mamahaling bag na alam kong galing sa perang pinagpaguran ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang linta na naghahanap ng sariwang dugo. Kasalukuyan akong nakaluhod sa sahig, hawak ang basahan na may halong amoy ng wax at pawis. Kararating lang niya, hindi man lang kumatok, at agad na binungad sa akin ang kanyang puot. Sa likod ko, naramdaman ko ang pagtatago ni na Milo at Celine sa likod ng aking duster. Nanginginig ang kanilang maliliit na kamay habang nakakapit sa akin. Tita, hindi po totoo yan. Ang pabulong kong sagot, pilit na pinapanatili ang aking boses na hindi manginginig. Nagtatrabaho po ako rito ng maayos. Hindi ko po kayo tinatakasan. Nagtatrabaho? O nagpapagamit? Isang malakas na sampal ang muntik nang dumapo sa aking pisngi. Pero mabilis akong nakaiwas. Huwag mo akong lokohin, bata ka. Alam ko ang galawan mo. Akala mo ba hindi ko alam na ang lalaking nakatira dito ay isang Balmores? Isang bilyonaryo? Kaya pala hindi ka na nagpapakita sa amin. Nakakita ka na ng bagong gatasan. Muling itinaas ni Tita Corazon ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang kanyang galaw. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang hapdi ng kanyang palad sa aking mukha. Sanay na ako. Sanay na ako sa bawat sakit na ibinibigay niya sa akin mula pa noong bata ako. Pero ang sampal ay hindi dumating. Sa halip narinig ko ang isang mahinang ungol ng gulat mula kay tita. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang malaking kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ni Tita Corazon. Si Adrian. Nakatayo siya doon. Suot ang kanyang puting polo na bahagyang nakatupi ang manggas. Ang kanyang mukha ay parang isang pader ng yelo. Walang emosyon, pero nakakatakot ang lamig na nagmumula sa kanyang mga mata. Sino ka? Ang tanong ni Adrian, mababa ang kanyang boses, pero ang bawat salita ay may dalang bigat na tila nagpapaliit kay Tita Corazon. Ako ang tita niya. Ako ang nagpalaki sa paslit na yan. Ang sagot ni Tita Corazon, pilit na binabawi ang kanyang braso pero hindi siya tinatantanan ni Adrian. Ang kanyang boses na kanina ay parang sirena ay biglang naging gasgas. Tila nabulunan sa sarili niyang takot. Sino ka ba? Huwag kang makialam sa usapang pamilya. Dahan-dahang binitawan ni Adrian ang braso ni tita, pero nanatili siyang nakatayo sa pagitan naming dalawa. Ang kanyang taas at ang lapad ng kanyang mga balikat ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa kasalukuyan. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang malamig na sabi ni Adrian.
Tiningnan niya si Tita Corazon mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng panghuhusga at pagkasuklam. At sa loob ng pamamahay ko, hindi ako tumatanggap ng mga taong hindi marunong gumamit ng pinto at walang modo ang pananalita. May-ari? Ikaw siguro ang Valmores na sinasabi nila. Biglang nagbago ang anyo ni Tita. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapait at malansang naman ang ngiti. Inayos niya ang kanyang blusa at nagkunwaring nagpapahid ng luha. Sir, pasensya na po. Pero ang pamangkin ko, tumakas yan dala ang maraming utang sa amin. Kami na nga ang nagpalaki. Kami pa ang ninakawan ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Pinoprotektahan niyo po ang isang taong walang utang na loob. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ni Tita ay parang laso na kumakalat sa hangin ng sala. Tumingin ako sa sahig. Hindi ko kayang salubungin ang tingin ni Adrian. Gusto kong sumigaw na hindi totoo yun, na siya ang nagnakaw ng aking kabataan. Pero ang boses ko ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang kahihiyan ko ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sako ng bigas na binuhat ko. Wala akong pakialam sa utang na loob niyo. Ang sagot ni Adrian na tila hindi tinatablan ng drama ni Tita. Ang alam ko lang, pumasok ka rito nang walang pahintulot at ang ingay mo nakakasira ng konsentrasyon ko. Pero sir, lumabas ka, ang putol ni Adrian. Ngayon din, o gusto mong tawagan ko ang aking mga security para kaladkarin ka palabas ng bundok na ito? At huwag kang magkakamaling bumalik dahil sa susunod, kasong trespassing at harassment ang sasalubong sa'yo. Nakita ko ang panginginig ng labi ni Tita Corazon. Alam niyang hindi biro ang banta ng isang Valmores. Dinampot niya ang kanyang bag at tumingin sa akin nang may kasamang matinding puot. Hindi pa tayo tapos, Althea. Tandaan mo yan. Hindi ka habang buhay ko na itatago ng lalaking ito. Ang bulong niya bago siya mabilis na lumabas ng pinto. Narinig ko ang pagharurot ng sasakyan na nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Nanatili akong nakaluhod, ang aking mga kamay ay nakabaon sa basahang hawak ko. Ang mga bata ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ko. Si Milo ay humahagulgol na ng mahina, habang si Celine ay yakap-yakap siya. Sir, pasensya na po. Ang tanging nasabi ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Hindi ko po sinasadyang dalhin dito ang gulo. Hindi sumagot si Adrian. Narinig ko ang kanyang paglakad palayo. Inasahan ko ang isang matalim na salita o marahil ang utos na umalis na kami agad dahil sa gulo na idinulot ni Tita. Pero tumigil ang kanyang mga yabag malapit sa mesa. Narinig ko ang tunog ng tubig na ibinubuhos sa baso. Inilapag niya ang baso sa maliit na lamesa malapit sa akin. Uminom ka at patahanin mo ang mga bata. Ayokong makarinig ng iyak sa gabi. Tumingala ako. Bahagyang nagulat sa kanyang kilos. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, kung saan nakikita ang unti-unting pagpapakita ng mga bituin. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Pero ang kanyang boses, may bahid ito ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan kong kinuha ang baso. Ang tubig ay malamig, sapat na para palamigin ang apoy ng kahihiyan sa aking dibdib. Salamat po, Sir Adrian. Huwag kang magpasalamat. Ang mabilis niyang sagot. Ginawa ko yon dahil ayokong ma-stress. 1 linggo lang ang usapan natin, Althea. Gawin mo ang trabaho mo at siguraduhin mong hindi na babalik ang babaeng yun dito. Tinalikuran niya kami at pumasok sa kanyang kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hindi na kasing talim ng dati. Nang gabing iyon, habang tulog na ang mga bata sa bodega, hindi ako makatulog. Pumunta ako sa bodega sa likod, kung saan nakatago ang lumang kong kawayan ng dertuhan, ang kung kailan dinitekstil. Iyon ang tanging bagay na naiwan sa akin ng nanay ko. At lihim ko itong inayos sa mga nakaraang buwan. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, nagsimula akong maghabi.
Ang mga hibla ng sinulid ay dahan-dahang nagkakabit-kabit, tila binubuo ang mga pangarap na matagal ko nang isinantabi. Ang bawat galaw ng aking mga kamay ay may kasamang panalangin. Sa gitna ng aking pagtatrabaho, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Napalingon ako at napatayo sa gulat. Nakatayo sa pintuan ng bodega si Adrian. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Nakatitig siya sa telang hinahabi ko, isang inabel na may kulay ng madaling araw at mga pattern na tila mga alon sa dagat. Saan mo natutunan ng ganyang disenyo? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Sa nanay ko po. At kay Ma'am Elena? Ang sagot ko. Mabilis na tinatakpan ang tela ng aking palad. Hindi siya kumilos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa tela. Pagkatapos ay sa aking mga kamay na puno ng mga gasgas at kalyo mula sa pagtatrabaho. Sa pagkakataong yon, parang nakita ko ang isang bitak sa kanyang pader ng yelo. Isang bitak na nagpapakita ng isang lalaking may sarili ring mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang disenyong yan. Ang pabulong niyang sabi na tila kinakausap ang kanyang sarili. Iyan ang disenyong nasa huling liham ni Mama bago siya mawala. Akala ko imahinasyon lang niya ang lahat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging kuryente. Tumingin si Adrian sa akin at sa unang pagkakataon, hindi puot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Sa halip, nakita ko ang isang malalim na pagkauhaw, isang paghahanap sa isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahan siyang lumapit sa kong kawayan. Ang kanyang kamay, na mukhang hindi pa nakakahawak ng anumang magaspang na bagay sa buong buhay niya, ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng telang hinahabi ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri nang maramdaman niya ang texture ng sinulid. Sinasabi ni Mama sa akin na ang bawat hibla raw ay may sariling kwento. Ang pabulong niyang sabi, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Akala ko, nagdedeliryo na siya dahil sa sakit. Akala ko, mga guni-guni lang ng isang matandang nag-iisa ang mga kwentong yon. Pero heto, hawak ko ang kwentong sinasabi niya. Yumuko ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Pinangako ko po kay Ma'am Elena na tatapusin ko ang disenyong ito bago siya umalis. Sabi niya, balang araw, may isang taong babalik para hanapin ang huling hibla ng kanyang pagmamahal. Ikaw po iyon, Sir Adrian. Napatigil ang kamay ni Adrian. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Tila nilalabanan ng emosyong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, itinanim niya sa kanyang isipan na ang kanyang ina ay namatay na punong-puno ng sama ng loob sa kanya. Pero ang telang ito, ang bawat pattern na itinuro ni Ma'am Elena sa akin ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Biglang binawi ni Adrian ang kanyang kamay at tumayo ng tuwid. Ang pader na sinira ng telang iyon ay mabilis na muling nabuo. Huwag mong isipin na dahil lang sa telang ito ay magbabago ang isip ko, Althea. Ang bahay na ito ay ibebenta ko pa rin. Opo, alam ko po, ang mahina kong sagot. Pero huminto siya sa tapat ng pinto, hindi lumilingon. Maari kang manatili sa loob ng bodega at tapusin ang gawaing iyan at huwag mong hahayaang makita iyan ng mga buyer. Ayokong may kahit anong bahid ng damdamin ang makita nila sa bahay na ito kapag binili nila ito. Lumabas siya ng bodega. Iniwan akong muli sa katahimikan ng gabi. Pero bago pa man mawala ang kanyang anino, narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga niya. Isang tunog na puno ng kalituhan. Dahan-dahan akong naupo muli sa harap ng aking habihan. Ang aking puso ay mabilis pa ring pumipintig. Pero may isang maliit na bahagi nito ang nakaramdam ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tao sa likod ng halimaw. Kinabukasan,
habang inililigpit ko ang mga lumang gamit sa kusina para i-box. May isang bagay na nahulog mula sa likod ng lumang cabinet. Isang maliit na kahon na gawa sa metal, kinalawang na at tila nakatago doon ng ilang dekada. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang tuyong bulaklak, at isang selyadong sobre na may pangalang, "Para kay Adrian." Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ito basta-bastang sulat. Ito ay isang liham na tila itinago ni Ma'am Elena mula sa lahat. Isang liham na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Adrian tungkol sa kanyang nakaraan. Akmang kukunin ko ang sobre nang marinig ko ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa labas. Hindi ito ang sasakyan ni Adrian. Ito ay isang truck ng construction. At kasunod nito ay ang pagpasok ng isang lalaking naka-helmet na may hawak na blueprint. Nasaan ang may-ari? Ang tanong ng lalaki habang tumitingin sa paligid ng bahay. Nandito kami para simulan ng inspeksyon para sa demolisyon bukas. Nanigas ako. Demolisyon? Bukas? Sa pagkakataong yon, napatingin ako sa labas at nakita ko si Adrian na pababa ng kanyang sasakyan kasama ang isang babaeng maganda at sopistikada na may suot na mamahaling salamin. "Adrian, darling," ang sabi ng babae habang nakalingkis sa braso ni Adrian. "Sigurado ka bang itong lumang basurang ito ang gagawin nating resort? It's so disgusting." Tumingin si Adrian sa akin pagkatapos ay sa lalaking may blueprint. Walang kahit anong emosyon sa kanyang muka nang sabihin niya ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng aking pag-asa. "Simulan niyo na ang pagmamarka," ang sabi ni Adrian. Wala nang dahilan para patagalin pa ang paghihintay. Nabitawan ko ang kahon sa aking kamay. Ang liham ni Ma'am Elena ay nalaglag sa sahig. Nakatago pa rin sa ilalim ng alikabok habang ang mundo ko ay nagsimulang gumuho ng mas mabilis pa sa anumang demolisyon. Paano ko siya maililigtas mula sa sarili niya? Kung siya mismo ang gustong sumira sa huling alaala ng kanyang kaluluwa? "Adrian, darling, bakit ba tayo nagtatagal sa maduming lugar na ito? Ang amoy ay parang sementeryo ng mga lumang alaala na dapat nang ibaon sa lupa." Ang bawat salita ni Monique ay tila isang patak ng asido sa aking balat. Nakatayo ako sa gilid, yakap-yakap ang maliit na kahon na nahanap ko habang pinapanood ko silang maglakad sa loob ng sala. Si Monique, ang babaeng mukhang hindi pa nakaranas madampyan ng alikabok ang kanyang mamahaling sapatos, ay gumagamit ng kanyang panyo para takpan ang kanyang ilong. Ang kanyang pabango ay napakatapang, sinusubukang lunurin ang amoy ng sampagwita at lumang kahoy na pinagsikapan kong panatilihin. Tumingin si Adrian sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, kasing lamig ng hanging bumubulunsod mula sa bundok. "Althea, ilabas mo na ang lahat ng gamit niyo sa bodega. Magsisimula na ang mga trabahador na lagyan ng marka ang bawat sulok ng bahay." "Pero Sir Adrian," ang pabulong kong pakiusap, ang aking tinig ay halos maglaho sa gitna ng ingay ng mga lalaking naglalakad sa labas na may dalang mga kagamitang pangkonstruksyon. Ang liham po. May nahanap po akong liham mula kay Ma'am Elena. Isang matalim na tawa ang kumawala kay Monique. "Liham? Oh, please. Adrian, huwag mong sabihing papatulan mo ang mga drama ng babaeng ito para lang makapanatili rito ng libre? Common tactics ng mga squatter, di ba?" Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kahon. Ang mga kuko ko ay bumaon sa kalawangin nitong takip. Tumingin ako kay Adrian. Nagmamakaawa na sana ay kahit isang sandali lang ay makita niya ang katotohanan sa aking mga mata. "Ibigay mo sa akin ang kahon." Ang utos ni Adrian. Lumapit siya at sa bawat hakbang niya ay naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod.
Ngunit bago ko pa maiabot ang kahon, hinarang ito ni Monique. Later, Adrian, may meeting tayo sa mga investors sa bayan at kailangan mong magmukhang kagalang-galang. Ani Monique, habang tinitingnan ang suot ni Adrian, bigla siyang napahinto nang makita ang isang lumang suit na nakasabit sa gilid. Ang suit na pagmamay-ari ng ama ni Adrian na sinubukan kong ayusin kagabi. At ano itong basurang ito? Adrian, ito ba ang isusuot mo? It's out of style and… Yak, may mga tagpi. Nakita ko ang pagdilim ng mukha ni Adrian. Ang suit na yon ay ang tanging bagay na madalas niyang tingnan kapag akala niya ay walang nakakakita sa kanya. Alam kong mahalaga yon sa kanya, kahit na pilit niyang itinatanggi. Kung sa tingin niyo po ay basura ang telang ito, marahil ay hindi niyo alam ang tunay na halaga ng sining, ang biglaang lumabas sa aking bibig. Nanlaki ang mga mata ni Monique at kahit ako ay nagulat sa sarili kong katapangan. Anong sabi mo? Ang galit na tanong ni Monique. Tumingin ako ng diretso kay Adrian. Sir, bigyan niyo po ako hanggang mamayang gabi. Aayusin ko ang suit na ito. Gagamit ako ng inabel na hinabi ko para palakasin ang bawat tahi na marupok na. Kung hindi niyo po nagustuhan ang resulta, ako na mismo ang lalabas sa bahay na ito kasama ang mga bata bago pa man sumikat ang araw bukas. At isasama ko na ang kahon na ito sa pag-alis ko. Natahimik ang buong sala. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ubo ni Milo mula sa bodega at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng pino sa labas. Tumingin si Adrian sa suit pagkatapos ay sa akin. May kung anong laban ang nagaganap sa loob ng kanyang mga mata. Isang pagtutunggali ng galit, pangungulila at kuryosidad. Fine, ang maikling sagot ni Adrian. Isang gabi. Pero kapag pumalya ka, Althea, hindi lang kayo lalayas. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakakuha ng trabaho kahit saan sa lalawigang ito. Hinatid ni Adrian si Monique palabas, habang ako ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang suit na tila hawak ko ang sarili naming tadhana. Nang gabing iyon, ang bodega ay naging isang maliit na santuwaryo ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng aking karayom na tumatagos sa makapal na tela ay ang tanging musika sa aking pandinig. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Ang bawat hibla ng sinulid na inabel na idinaragdag ko sa suit ay puno ng aking mga dalangin. Ikinabit ko ang mga pattern ng pinakol. Isang pattern na ayon kay Ma'am Elena ay nagpoprotekta sa nagsusuot laban sa masasamang espiritu at malas. Habang nagtatahi ako, binuksan ko ang liham ni Ma'am Elena na nasa kahon. Ang bawat salita ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang mundo. Anak, ang galit ay parang kalawang na kumakain sa bakal. Huwag mong hayaang kainin nito ang iyong puso hanggang sa wala nang matira. Ang bahay na ito ay hindi ko iniwan sa iyo para maging pabigat, kundi para maging paalala na ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pauwi. Tumulo ang aking luha sa tela. Pinunasan ko ito agad, natatakot naman siya ng suit. Madaling araw na nang matapos ko ang huling tahi. Ang suit ay hindi na mukhang luma. Mukha na itong isang obra maestra, isang pagsasama ng modernong disenyo at ng kaluluwa ng aming kultura. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng main house. Lumabas si Adrian. Suot ang kanyang puting sando. Mukhang hindi rin siya nakatulog. Pumasok siya sa bodega at napatigil nang makita ang suit na nakasabit sa ilalim ng lampara. Dahan-dahan siyang lumapit. Isinuot niya ang jacket at humarap sa isang lumang salamin. Ang pagbabago ay nakakamangha. Ang suit ay tila yumakap sa kanyang katawan ng perpekto at ang mga asul na pattern ng inabel sa kanyang balikat ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na may kasamang lalim. Lumapit ako sa kanya para ayusin ang kanyang kwelyo. Ang aking mga daliri
ay bahagyang dumapos sa kanyang leeg. Amoy kape at sabon siya, isang amoy na biglang nagpakaba sa akin. Sa pagkakataong yun, ang aming mga mata ay nagtagpo sa salamin. Bakit mo ito ginagawa? Ang pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay wala ng talim, tila na palambot ng sining na suot niya. Dahil naniniwala po ako na ang isang bahay ay hindi lang lupa at bato. Ang sagot ko, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang kurbata. Ito po ay mga kwento ng mga taong nagmahal dito. At ang suit na ito ang kwento ng tatay nyo na ipinagpatuloy ng nanay nyo. At ngayon ay suot nyo na. Hindi siya kumibo. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga bagay na hindi masabi. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang mabilis na pagtibok ng aking sariling puso. Sa isang sandali, parang nakalimutan ko na bukas ay gigibain ang bahay na ito. Biglang bumukas ang pinto ng bodega ng padabog. Si Monique. "Adrian, what are you doing in this stinky hole with this girl?" Ang sigaw ni Monique. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ngunit napatigil siya nang makita si Adrian sa kanyang suit. "Oh my, Adrian, you look incredible." Tumingin si Adrian kay Monique. Pagkatapos ay muli sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. "Monique, kanselahin mo ang demolisyon ngayong umaga." "What? Are you crazy? Ang mga investors ay naghihintay na." "Sinabi ko, kanselahin mo." Ang mariing ulit ni Adrian. "May mga bagay akong kailangang suriin sa bahay na ito na mas mahalaga kaysa sa anumang resort." Tumingin si Monique sa akin nang may kasamang matinding poot. Tila gusto niya akong lamunin ng buhay. "Magbabayad ka rito, Althea. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo." Nang makaalis si Monique, naiwan kaming dalawa ni Adrian. Inabot ko sa kanya ang sobre na nahanap ko. "Sir, ito po ang liham ng mami niyo. Basahin niyo po bago kayo magdesisyon ng tuluyan." Kinuha ni Adrian ang sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang makita ang sulat ng kanyang ina. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. "Salamat, Althea. Pero huwag mong isipin na ligtas na kayo. Isang laban lang ang napanalunan mo. Marami pa ang darating." Tinalikuran niya ako at lumabas. Dala ang liham na magbubukas ng mga sugat ng nakaraan. Nang hapon ding iyon, habang naglalaba ako sa likod, isang puting sobre ang iniwan sa gate. Binuksan ko ito at ang aking mundo ay muling nayanig. Hindi ito galing kay Adrian. Ito ay isang subpina. Idinedemanda ako ni Tita Corazon ng pagnanakaw ng mga alahas at pera bago ako tumakas, at ang testigo niya, ang lalaking kasama ni Monique sa kotse kanina. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang tao para lang sirain ang kaligayahan ng iba? Magnanakaw. Ako. "Sir, wala po akong kinuha kahit isang sentimo sa kanila. Ang tanging bitbit ko nang umalis ako ay ang aking mga anak at ang aking dangal." Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang puting sobre ng subpena. Ang bawat letra sa papel ay tila mga langgam na kumakain sa aking pagkatao. Nakatayo si Adrian sa harap ng malaking bintana ng sala, nakatalikod sa akin. Ang suot niyang suit na hinabi ko ay tila nagbibigay sa kanya ng isang aura ng hindi matitinag na kapangyarihan. Pagkatapos niyang basahin ang liham ng kanyang ina kaninang umaga, naging mas malalim ang kanyang katahimikan. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang uri ng kalkuladong pag-iisip. Lumapit siya at kinuha ang subpena mula sa aking nanginginig na mga daliri. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang panga ay nag-igting nang makita ang pangalan ni Tita Corazon at ni Gardo. "Alam nating parehong nagsisinungaling sila, Althea," ang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may kasamang katiyakan. "Pero sa mata ng batas,
Ang papel na ito ay may talim. At sa ngayon, ikaw ay isang babaeng walang pera, walang bahay, at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Napayuko ako. Ang katotohanan ng kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ano po ang gagawin ko? Hindi ko po kayang mawala ang mga bata. Kapag nabilanggo ako, kukunin sila ni Tita Corazon. Humakbang si Adrian palapit. Sapat na para maamoy ko ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sariwang tela. Hindi ka mapupunta sa kulungan dahil simula sa araw na ito, hindi ka na isang taong nakikitira lang dito. Magiging empleyado ka ng Valmores Enterprises. Natingala ako sa gulat. Sir, nagustuhan ng mga investors ang suit na ginawa mo. May potensyal ang inabel mo sa high-end market. Paliwanag niya habang naglalakad patungo sa kanyang mesa at kumuha ng isang folder. Heto ang kasunduan. Babayaran ko ang lahat ng sinasabi nilang utang mo para tumahimik sila. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para baligtarin ang demanda ng tita mo. Pero sa kapalit, magtatrabaho ka para sa akin. Walang sahod sa loob ng 1 taon. Ang lahat ng kikitain mo ay pambayad sa lahat ng gagastusin ko para sa'yo at sa mga bata. Binuksan ko ang folder. Ang mga salitang nakasulat ay malinaw. Isa itong kontrata ng pag-aari. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang bahay ang pinag-uusapan, kundi ang aking talento at oras. At ang bahay? Ang tanong ko. Mananatili ang bahay. Gagawin nating itong atelier at showroom. Dito ka titira at magtatrabaho. Sagot niya. Isaalang-alang mo itong isang investment, Althea. Hindi ako nagbibigay ng limos. Binibili ko ang sining mo bago pa ito makuha ng iba. Huminga ako ng malalim. Alam kong ito ay isang uri ng pagkabilanggo sa ilalim ng kanyang mga kamay, pero ito ang tanging paraan para maligtas ang aking mga anak mula sa kuko ni Tita Corazon. Pinirmahan ko ang papel nang walang pag-aalinlangan. Nang hapong iyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahay. Hindi na ako naglilinis bilang isang katulong, kundi bilang isang taong naghahanda para sa kanyang bagong simula. Nagluto ako ng hapunan, isang simpleng pinakbet na may bagnet, ang paborito ni Ma'am Elena. Sa unang pagkakataon, hindi ako kumain sa kusina. Inanyayahan ako ni Adrian sa mahabang lamesa sa dining room. Nakaupo siya sa kabisera habang ako ay nasa gilid, kasama sina Milo at Celine. Ang mga bata ay tahimik, tila nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, pero masaya silang kumakain ng masarap na pagkain. Sabi ni Mama sa liham niya. Biglang nagsalita si Adrian. Ang kanyang tinig ay naging malumanay habang nakatingin sa kanyang plato. Sabi niya, ikaw daw ang nagturo sa kanya kung paano muling manangumiti noong mga panahong wala ako sa tabi niya. Pinasasalamatan niya ako dahil alam niyang sa huli, tutulungan kita. Tumigil ako sa pagsubo. Ang aking mga mata ay nagsimulang magtubig. Mahal na mahal po kayo ni Ma'am Elena. Sir Adrian, kahit kailan, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Tumingin si Adrian sa akin at sa ilalim ng madilaw na ilaw ng chandelier, nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti na hindi para sa negosyo. Sana ay tama siya. Sana ay hindi ako magkamali sa pagtitiwala sa iyo, Althea. Iyon ang aming golden moment. Isang sandali kung saan ang pader sa pagitan ng mayaman at mahirap, ng amo at empleyado, ay tila naglaho. Kami ay 4 na kaluluwang naghahanap ng pamilya sa gitna ng isang lumang bahay. Ngunit ang katahimikang yon ay muling bumasag nang marinig namin ang malakas na pagbagsak ng gate sa labas. Walang katok. Tanging ang tunog ng galit na mga yabag sa semento. Mabilis na tumayo si Adrian at hinarangan ang pinto. Pumasok si Tita Corazon, pero hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Gardo at isang lalaking nakauniporme ng pulis. May hawak silang warrant of arrest. Ayan! Ayan ang babaeng nagnakaw sa amin! Sigaw ni Tita Corazon,
Itinuturo ako ng kanyang daliri na nanginginig sa galit. Huwag mong isiping maililigtas ka ng bilyonaryong yan, Althea. Ang batas ay batas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Napayakap sa akin sina Milo at Celine, umiiyak sa takot. Tumingin si Adrian sa pulis. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kasing tigas ng semento. May dokumento ako na nagpapatunay na ang lahat ng utang niya ay binayaran ko na kaninang hapon. Ang mariing sabi ni Adrian habang inilalabas ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ngunit tumawa ng malakas si Gardo. Huli ka na, Balmores. Hindi lang utang ang pinag-uusapan dito. May bagong ebidensya kami. Isang nawawalang alahas na nahanap namin sa bodega ng bahay na ito kanina habang wala kayo. Inilabas ni Gardo ang isang gintong locket. Nanigas ako. Iyon ang locket ni Ma'am Elena na matagal ko nang hinahanap dahil akala ko ay nawala ko. Paano yon napunta sa kanila? Ngayon, Sir Adrian, ang ngisi ni Gardo. Sino ang pagsisilbihan ng batas? Ang magnanakaw o ang biktima? Tumingin si Adrian sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa na tila muling bumabalik. Ang hawak niyang kontrata ay tila naging isang pirasong papel na walang halaga sa harap ng bagong bitag na inihanda ng kalaban. Liit-liit ang aking mundo. Ang kamay ng pulis ay dahan-dahang kinuha ang kanyang posas habang ang anino ni Tita Corazon ay tila isang dambuhalang lalamon sa aming huling pag-asa. Ang malamig na bakal ng posas ay dumampi sa aking nanginginig na balat. Isang hapdi na mas matindi pa kaysa sa anumang sugat na natamo ko sa pagtatrabaho. Napatingin ako sa sahig, sa mga butil ng kanin na hindi man lang namin natapos kainin. Ang bawat patak ng luha ni Milo ay tila mga bala na tumatama sa aking puso. Ang silid na kanina lamang ay puno ng init ng isang pamilya ay biglang naging kasing lamig ng isang libingan. Sir, hindi ko po kinuha yan. Ang pabulong kong pakiusap, ang aking boses, ay halos maglaho sa gitna ng aking paghikbi. Tumingala ako kay Adrian, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng tiwala sa kanyang mga mata. Sir Adrian, kilala niyo po ako. Alam niyo kung gaano ko kagalang ang alaala ng mami niyo. Nakatitig si Adrian sa gintong locket na hawak ni Gardo. Nakita ko ang pagdilim ng kanyang paningin. Iyon ang locket na suot ni Ma'am Elena sa bawat larawan niya. Ang locket na naglalaman ng buhok ni Adrian nung sanggol pa lamang siya. Isang banal na relikya ng kanilang nakaraan na ngayon ay kinaladkad sa putikan ng Malisya. Nakita ito sa ilalim ng banig mo, Althea. Ang sabi ng pulis habang hinihila ang aking braso. Huwag na nating pahirapan ang usapan. Sumama ka na ng matiwasay. Wait! Ang mariing utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Benguet. Humakbang siya palapit, hindi sa akin, kundi kay Gardo. Ipakita mo sa akin ang locket na yan. Duda man ay iniabot ni Gardo ang gintong alahas. Pinagmasdan ito ni Adrian sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang ukit sa likod nito. Nanatili akong hindi humihinga. Ang aking puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng aking dibdib. Ito nga ang locket ni Mama, ang pabulong na sabi ni Adrian. Tumingin siya sa akin. At sa isang sandali, parang nakita ko ang pagguho ng lahat ng tiwala na sinubukan naming buuin. Althea, ang locket na ito ay nakatago sa isang vault na tanging ako at ang nanay ko lang ang nakakaalam ng code. Paano ito napunta sa bodega? Hindi ko po alam, sir. Hinding-hindi ko po gagawin yan. Ang sigaw ko sa gitna ng aking mga hagulgol. Tita, maawa kayo. Sabihin niyo ang totoo. Ngunit tumawa lang si Tita Corazon, isang tunog na puno ng lason at tagumpay. Ang totoo? Ang totoo ay isa kang ahas, Althea. Pinatira ka na nga, ninakawan mo pa.
Sa isang marahas na galaw, hinila ako ng pulis patungo sa pinto. Doon na tayo sa presinto magpaliwanag. Sir Adrian, pasensya na po. Kailangan ko siyang dalhin. Tita Thea, wag niyo po siyang kunin. Ang sigaw ni Celine ay bumasag sa aking kaluluwa. Sinubukan niyang habulin ako, pero mabilis siyang binuhat ni Adrian. Nang ilabas ako ng bahay, ang malamig na hangin at ulan ay sumampal sa aking mukha. Isinakay ako sa loob ng mobile ng pulis. Sa labas ng bintana, nakita ko si Tita Corazon na nakangisi habang winawagayway ang kanyang kamay, tila nagpapaalam sa isang basura. Ngunit ang mas masakit ay ang makita si Adrian na nakatayo sa veranda, hawak ang laket, habang ang dalawang bata ay umiiyak sa kanyang paanan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, at sa pagkakataong yon, naramdaman ko na muli akong naging mag-isa sa gitna ng bagyo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa tanging lugar na itinuring kong tahanan, lumapit si Gardo sa bintana at kumatok. Sa gitna ng ingay ng makina, narinig ko ang kanyang pabulong na banta na tila isang sumpa. Hindi lang kulungan ang bagsak mo, Althea. Kapag nakuha ko na ang mga bata, sisiguraduhin kong malalaman nila ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang nanay nila. At ikaw ang ituturo kong may sala. Nanigas ang aking buong katawan. Ang lihim na matagal ko nang ibinaon, ang sikretong akala ko ay ligtas na, ay hawak na ng isang demonyo. Nabalot ng dilim ang aking paningin, habang ang sasakyan ay nilalamon ng hamog ng gabi. Wala akong magawa. Ang aking mga kamay ay nakagapos. Ang aking pangalan ay nadumihan, at ang aking mga mahal sa buhay ay nasa kamay ng lalaking maaaring maging kaligtasan o maging mitya ng aking tuluyang pagkawasak. Bakit sa tuwing susubukan kong bumangon, ang lupa ay tila bumubuka para lamunin ako ng buo? At si Adrian, sa muli naming pagkikita, ako pa ba ang babaeng pinagkatiwalaan niya? O ang magnanakaw na nais niyang ibaon sa limot? Sir Adrian, tignan niyo po ang likod ng laket. May gasgas na bago. Parang pinilit itong buksan gamit ang kutsilyo. Ang boses ni Celine ay gumaralgal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang ako ay nakakulong sa malamig at madilim na selda ng presinto sa loob ng lumang bahay sa Benguet, ang katotohanan ay dahan-dahang gumagapang palabas. Hawak ni Adrian ang locket sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagdududa, ay biglang naningkit nang makita ang sinasabi ng bata. Isang malalim na hiwa ang nakaukit sa gintong takip, isang bakas na hindi kailanman gagawin ng isang taong nagpapahalaga sa alaala ni Ma'am Elena. Doon, sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas, naramdaman ni Adrian ang isang matalim na pagsisisi na humihiwa sa kanyang dibdib. Habang ako ay nakaupo sa malamig na semento ng selda, yakap ang aking mga tuhod, ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong na yero ng presinto. Ang lamig ay nanunuot sa aking mga buto, pero mas masakit ang lamig ng pagtatraidor ni Adrian. Inisip ko ang mga oras na nagpuyat ako para ayusin ang kanyang suit. Inisip ko ang bawat pagod ko para lang maging maayos ang kanyang tahanan. Lahat ng yon naglaho dahil sa isang pirasong ginto na itinanim ng ibang tao. Ganito na lang ba ako kadaling paghinalaan? Ganito na lang ba kaliit ang halaga ng aking pagkatao sa kanyang mga mata? Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Nararamdaman ko ang pagbigat ng aking mga talukap, pero hindi ako pwedeng pumikit. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni na Milo at Celine na umiiyak habang hinihila ako palayo. Ang sakit ay hindi na lang emosyonal. Pisikal itong nararamdaman sa bawat tibok ng aking puso. Bakit ako pa ang kailangang dumanas nito? Ang pabulong kong tanong sa kawalan. Sa dinami-dami ng sakripisyo ko, bakit ang tanging gantimpala ko ay rehas at putik?
Biglang bumukas ang bakal na pinto ng presinto ng may kalakasan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Narinig ko ang mabibigat at nagmamadaling mga yabag. Isang tunog na kilalang kilala ng aking puso. Ilabas niyo siya. Ngayon din. Ang boses ni Adrian ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng aking selda. Nakita ko ang kanyang anino na papalapit. Basang-basa ng ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pag-aalala. Sir Adrian? Ang mahina kong tawag, hindi makapaniwala. Hindi siya sumagot. Maingat niyang binuksan ang selda sa tulong ng pulis na tila natatakot sa presensya ng isang bilyonaryo. Lumapit siya sa akin at sa isang mabilis na galaw, hinubad niya ang kanyang makapal na jacket at binalot ito sa aking nanginginig na katawan. Ang init ng kanyang damit at ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang gamot na biglang nagpatigil sa aking panginginig. Patawarin mo ako, Althea, ang pabulong niyang sabi habang inaalalayan akong tumayo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Nahanap namin ang CCTV sa labas. Nakita namin si Gardo na pumasok sa bodega niyo habang wala kami. Gusto kong magalit. Gusto ko siyang itulak at sabihing huli na ang lahat. Pero nang maramdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa aking braso, tila naglaho ang lahat ng aking galit. Ang tanging natira ay ang matinding pagod. Isinakay niya ako sa kanyang sasakyan. Sa labas, ang bagyo ay nasa rurok na. Ang mga puno ng pino ay tila sumasayaw sa gitna ng marahas na hangin. Ang kalsada ay madulas at mapanganib. Pero si Adrian ay nagmamaneho nang may determinasyon na tila hinahabol ang oras. Kailangan nating bumalik sa bahay. Ang sabi niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nandoon si Gardo, tinatangka niyang kunin ang mga bata. Nanigas ako sa aking upuan. Ano? Sir, bilisan niyo po, ang mga bata. Habang binabagtas namin ang madilim na daan, isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa ang narinig namin mula sa itaas ng bundok. Ang mga bato at putik ay nagsimulang gumulong pababa sa kalsada. Isang matalim na pagpreno ang ginawa ni Adrian. Ang sasakyan ay umikot ng bahagya bago tuluyang huminto sa gilid ng bangin. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Tumingin si Adrian sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi ko kailanman nakita sa isang Valmores. Althea, makinig ka. Ang sabi niya, hinawakan niya ang aking mga kamay. Hindi tayo makakadaan sa kalsadang ito. Kailangan nating maglakad sa gubat para makarating sa bahay bago sila makalayo. Sa gitna ng madilim na kagubatan, habang ang hangin ay humahampas sa amin at ang putik ay lumalamon sa aming mga paa, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Hindi na ito tungkol sa utang, hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa buhay ng mga bata. Nang marating namin ang likod ng bahay, nakita namin ang isang van na nakaparada sa labas. Narinig ko ang tili ni Celine mula sa loob. Sa harap ng pintuan, nakatayo si Gardo. May hawak na baril at nakatutok ito sa pinto. Valmores, alam kong darating ka! Sigaw ni Gardo sa gitna ng ulan. Ibigay mo sa akin ang dokumento ng lupa at pakakawalan ko ang mga batang ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi na nila makikita ang bukas. Humakbang si Adrian sa harap ko. Hinarangan niya ako mula sa panganib. Tumingin siya kay Gardo ng walang takot, kahit na ang dulo ng baril ay nakaturo sa kanyang dibdib. Bitawan mo sila, Gardo. Ang malamig na utos ni Adrian. Nakarecord ang lahat ng ginawa mo. Wala ka ng takas. Ngunit isang mapait na tawa ang isinagot ni Gardo. Takas? Wala na akong pakialam sa takas.
kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Kinalabit ni Gardo ang baril. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan, tila bumasag sa langit. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng pang-isang katawan sa putikan. Adrian, ang sigaw ko na tila pinunit ang aking lalamunan. Sa gitna ng putik at dugo, habang ang bagyo ay patuloy na nagngangalit, naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Sino ang tinamaan? At sa gitna ng lahat ng ito, may pag-asa pa bang matapos ang ulan para sa amin? Ang huling nakita ko ay ang mga mata ni Adrian na nakatitig sa akin, bago ang lahat ay nabalot ng kadiliman. Adrian, huwag kang pipikit. Parang awa mo na, manatili ka sa akin. Ang aking sigaw ay nilamon ng ingay ng malakas na ulan, pero ang hapdi sa aking dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyo. Nakaluhod ako sa madulas na putikan habang ang ulo ni Adrian ay nakasandal sa aking kandungan. Ang kanyang puting polo na kanina lang ay malinis, ngayon ay mabilis na nilalamon ng pulang mantsa ng dugo mula sa kanyang balikat. Binaril siya ni Gardo habang sinusubukan niyang harangan ang bala na para sana sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang mabilis na pagdating ng mga otoridad. Ang mga ilaw ng kanilang sasakyan ay humihiwa sa kadiliman ng gubat. Nakita ko si Gardo na pilit tumatakas, pero mabilis siyang nadakip at pinadapa sa lupa. Pero wala akong pakialam sa kanya. Ang buong mundo ko ay nakatuon sa lalaking dahan-dahang nawawalan ng malay sa aking mga kamay. Hinubad ko ang aking panyo at ang isang piraso ng inabel na hinahabi ko para sa kanyang kurbata. Maingat ko itong itinapal sa kanyang sugat, pinipigilan ang agos ng dugo. Ang telang dapat sana ay simbolo ng aming bagong simula ay naging piring sa kanyang masakit na katotohanan. Althea. Ang pabulong na tawag ni Adrian, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng hangin. Ang mga bata, iligtas mo ang mga bata. Ligtas na sila, Adrian. Nandyan na ang mga pulis. Ang sagot ko habang ang aking mga luha ay humahalo sa ulan na tumatama sa kanyang mukha. Magpakatatag ka. Hindi ka pwedeng mawala. Hindi pa tayo tapos. Dinala si Adrian sa ospital sa bayan habang ako ay naiwan sa presinto para sa huling testimonya. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina, ang lahat ng lihim ay unti-unting nabuksan. Si Gardo, dahil sa takot na mabulok sa kulungan ng mag-isa, ay nagsimulang kumanta. Nalaman ko ang katotohanan na matagal nang itinago ni Tita Corazon. Ang pagkamatay ng kapatid ko, ang ina ni na Milo at si Lenny, ay hindi isang aksidente. Pinilit siya ni Tita Corazon na magtrabaho kahit may sakit at sadyang itinago ang kanyang mga gamot para lang mapilitan itong pirmahan ang isang kasulatan na naglilipat ng lahat ng aming maliit na ari-arian sa pangalan ng aking tita. Ginamit nila ang pagkamatay niya para ibaon ako sa utang na loob na kailanman ay hindi ko naman dapat bayaran. Ang mas masakit pa, nalaman ko na si Ma'am Elena, ang nanay ni Adrian, ay matagal nang nagpapadala ng pera para sa amin. Pero ang lahat ng yun ay kinulimbat ni Tita Corazon. Ang lahat ng hirap na dinanas ko, ang bawat gabing wala kaming makain, ay bunga ng kasakiman ng sarili kong kadugo. Nang makapasok si Tita Corazon sa presinto, suot pa rin ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at hinarap siya. Walang sampal, walang sigaw. Tumingin lang ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga matang puno ng takot sa unang pagkakataon. Wala na po kayong maloloko, tita. Ang pabulong kong sabi, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan ng isang taong wala ng takot mawalan. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat buhay na sinira nyo, pagbabayaran nyo na simula ngayong gabi. Hindi na ako ang Althea na pwede nyong apak-apakan. Ipinosasan si Tita Corazon sa harap ko.
Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay tila isang musika na nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang katarungang matagal kong hinintay ay sa wakas ay dumating na, pero may kulang pa rin. Mabilis akong pumunta sa ospital. Sa ICU, nakita ko si Adrian sa likod ng salamin. Maraming tubo ang nakakabit sa kanya at ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot sa paligid niya. Naupo ako sa labas, yakap-yakap sina Milo at Celine na ayaw ding umalis sa tabi ko. Tita Thea, gigising po ba si Tito Adrian? Ang tanong ni Milo habang hinahawakan ng aking kamay. Gigising siya, anak. Malakas siya. Ang sagot ko. Pero sa loob ko ay nagdarasal ako ng higit pa sa anumang panahon sa aking buhay. Lumipas ang 3 araw na tila ba walang katapusan. Sa pang-4 na araw, habang binabasa ko ang huling liham ni Ma'am Elena sa tabi ng kama ni Adrian, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa aking kamay. Althea! Napatayo ako sa gulat. Ang liham ay nalaglag sa sahig. Adrian! Gising ka na! Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nag-adjust sa liwanag. Nakita niya ang suit na hinabi ko na nakasabit sa gilid. Ang telang may mantsa pa ng kanyang dugo na sinubukan kong labhan pero iniwan ng isang bakas ng kulay rosas. Bakit ka pa rin nandito? Ang pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay paos pero may bahid ng lambing. Sabi ko sa'yo, malaya ka na. Hindi ako aalis, Adrian. Ang sagot ko habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Dahil ang kalayaan ay walang saysay kung wala ang taong nagparamdam sa akin na may halaga ang aking pagkatao. At ang bahay natin sa Benguet, naghihintay na sa ating pagbabalik. Ngumiti si Adrian, isang maliit at nangihinang ngiti, pero sapat na para magdala ng liwanag sa buong silid. Tahan na, Althea, tapos na ang ulan. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang pagsikat ng araw sa aking puso. Ang lahat ng sugat ng nakaraan, ang bawat hapdi ng pagtatraydor, ay nagsimulang maghilom. Hindi lang dahil sa katarungan, kundi dahil sa pag-ibig na hinabi ng tadhana sa gitna ng mga hibla ng alaala. Pero sa gitna ng aming kaligayahan, isang kumatok sa pinto, isang lalaking nakasuit, may dalang dokumento mula sa korte sa Maynila. Mr. Valmores, may problema po. Ang inyong mga business partners, naghain sila ng mungkahi na tanggalin kayo sa posisyon dahil sa iskandalong ito at ang lupain sa Benguet, kasama ito sa mga asset na balak nilang kunin. Napatigil ang tibok ng aking puso. Akala ko ay tapos na ang laban, pero tila ang mundo ay may iba pang plano para sa amin. Mayroon pa bang natitirang lakas sa aming mga hibla para labanan ang huling hamon na ito? Wala kang puwang sa mesa ng mga Valmores, Althea. Ikaw ang mantsa sa buhay ni Adrian na kailangang burahin para maisalba ang kumpanya. Ang boses ni Monique ay kasing talim ng basag na kristal habang nakatayo siya sa gitna ng sala ng lumang bahay sa Benguet. Kasama niya ang 3 lalaking nakasuit na may dalang mga dokumento ng pag-aari. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang mga lalaking ito ay tila mga buwayang handang lamunin ang bawat alaala ng bahay na ito para lang sa kanilang mga porsyento. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang lamig ng kanilang mga mata ay bumabalot sa init na pinagsikapan naming buuin. Nakahawak ako sa gilid ng mesa. Ang aking mga daliri ay humahaplos sa telang inabel na kasalukuyan kong tinatahi. Napatingin ako sa itaas, sa kwarto kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Adrian. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan, pilit niyang hinarap ang mga board members kanina hanggang sa mawalan siya ng lakas at kailanganing alalayan pabalik sa higaan. Ang makita siyang ganoon, ang isang makapangyarihang Valmores na tila nawawalan ng kontrol dahil sa pagnanais na protektahan kami, ay nagdulot ng isang matinding kirot sa aking puso.
Ako ba talaga ang dahilan ng kanyang pagbagsak? Ako ba ang pabigat na hihila sa kanya, pababa sa putikan? Bumaba ang tingin ko sa aking mga kamay. Puno ang mga ito ng bakas ng karayom, mga kalyo mula sa paghabi, at ang mantsa ng dugo mula sa gabing binaril si Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng kahihiyan. Nakaramdam ako ng isang uri ng apoy na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang apoy ng paninindigan. Hindi ako mantsa, Monique. Ang pabulong kong sabi, sapat na para marinig niya. Tumingala ako at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ako ang hibla na nagdurugtong sa pusong matagal niyo nang pinabayaan. Lakas ng loob mong sumagot. Sigaw ni Monique. Akmang itatabig ang mga tela sa mesa. Adrian is losing his position because of this scandal. Itong basurang bahay na ito ang sisira sa legacy ng mga Valmores. Kung ganoon, patunayan natin ang tunay na halaga nito. Ang sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Inayos ko ang aking duster, binuhat ang aking ulo ng mataas, at hinarap ang mga investors. Ginoong Valderrama, ginalit niyo si Adrian dahil sa iskandalo. Pero nakita niyo na ba ang koleksyon na lalabas sa ilalim ng pangalang Valmores Inabel? Inilatag ko ang mga tela sa mahabang mesa. Ang mga kulay ng gabi, ang pattern ng binakol na tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag, at ang telang may mantsa ng dugo ni Adrian na ginawa kong isang simbolo ng sakripisyo. Ang silid ay biglang natahimik. Ang mga lalaking kanina ay puro numero lang ang nasa isip. Ay tila napatigil nang mahawakan nila ang texture ng tela, ang lambot ng cotton na hinaluan ng tibay ng aming kultura. Ang lupang ito ay hindi lang resort. Ang paliwanag ko, ang boses ko ay puno ng awtoridad na hindi ko akalaing meron ako. Ito ay magiging sentro ng fashion at kultura. Ang bawat hibla dito ay ginto sa mata ng mga dayuhang mamimili. Adrian didn't save this house because of sentimentality alone. He saved it because he saw its future, at ang future na yon ay nasa mga kamay ko. Nakita ko ang pag-uusap ng mga investors sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Si Monique ay tila naging estatwa sa gilid. Ang kanyang muka ay puno ng inggit at puot. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang Althea na nagmamakaawa. Ako ang Althea na nag-aalok ng isang imperyo. Sa gitna ng aming pag-uusap, bumukas ang pinto sa itaas. Lumabas si Adrian, suot ang suit na hinabi ko. Bagamat maputla ay bakas sa kanyang muka ang isang ngangiti ng pagmamalaki. Dahan-dahan siyang bumaba, at sa bawat hakbang niya, ang mga investors ay tumatayo bilang tanda ng paggalang. Narinig niyo siya, ang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay mahina, pero sapat na para manginig ang silid. The property stays, my position stays. At si Althea, siya ang magiging creative director ng proyektong ito. Kung sino man ang hindi sang-ayon, pwedeng lumabas ng pinto ngayon din. Walang gumalaw, walang lumabas. Ang katarungan ay hindi lang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng tagumpay na pinaghirapan. Nang umalis ang mga investors, naiwan kaming dalawa ni Adrian sa sala. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bulaklak sa labas ay tila isang pagbati ng kalikasan. Lumapit sa akin si Adrian, hinawakan niya ang aking mga kamay at dahan-dahang hinalikan ang bawat kalyo sa aking mga daliri. Sabi ko sa'yo, ikaw ang magliligtas sa akin. Tayo, Adrian. Tayo ang nagligtas sa isa't isa. Ang sagot ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ngunit sa gitna ng aming katahimikan, si Celine ay tumatakbong pumasok mula sa labas. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Tita Thea, si Milo po. Nawawala si Milo sa garden. May nakita po akong lalaking may suot na itim na jacket na bumuhat sa kanya.
Nalaglag ang hawak kong gunting sa sahig. Ang tunog ng metal sa semento ay tila isang babala na ang huling anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naglalaho. Sa labas, ang langit na kanina ay maaliwala sa biglang nagdilim. Sino ang kumuha kay Milo? At sa gitna ng aming tagumpay, mayroon pa bang isang sakripisyo na hihilingin ang tadhana sa amin? Ibigay mo sa akin ang bata o sisiguraduhin kong ito na ang huling hininga ng pamilyang ipinagmamalaki mo? Ang boses ni Gardo ay hindi na nagmumula sa isang lalaking naghahanap ng pera. Ito ay boses ng isang hayop na nasugatan at wala nang balak na lumabas ng buhay mula sa gubat. Nakatayo siya sa gilid ng isang matarik na dalisdis sa likod ng plantasyon ng kape, hawak ang nanginginig na si Milo. Ang ulan na kanina ay tumigil ay muling pumatak, tila nakikiramay sa lamig na bumabalot sa aking puso. Napatigil kami ni Adrian sa tapat ng sapa. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng tubig sa aking mga paa, kasing lamig ng katotohanang nasa harap ko. Ang tagumpay ko kanina sa harap ng mga investors ay tila naging abo sa hangin. Ano ang halaga ng isang imperyo ng tela kung ang buhay ng batang itinuturing kong sariling anak ay nasa dulo ng isang matalim na kutsilyo? Gardo, bitawan mo siya! Ang sigaw ni Adrian, pilit na humahakbang palapit. Kahit na halatang kumikirot pa rin ang kanyang balikat mula sa sugat ng bala. Wala nang saysay ito. Hawak na ng mga pulis si Tita Corazon. Wala nang magbabayad sa'yo. Hindi na pera ang gusto ko, Valmores. Ang sagot ni Gardo habang mas hinihigpitan ng hawak sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang loob ng babaeng ito. Althea, lumapit ka rito ng mag-isa. Kung gusto mong mabuhay ang paslit na ito, ikaw ang pumalit sa kanya. Naramdaman ko ang pagpigil ni Adrian sa aking braso. Althea, huwag. Mapanganib siya. Tumingin ako kay Adrian. Sa mga mata niya, nakita ko ang takot na mawala ako. Isang takot na mas matindi pa sa takot niya sa kamatayan. Pero tumingin din ako kay Milo. Ang bata ay hindi umiiyak. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala na tila sinasabi niyang alam niyang hindi ko siya pababayaan. Adrian, bitawan mo ako. Ang pabulong kong sabi, dahan-dahang tinatanggal ang kanyang kamay. Utang ko ang buhay ko sa mga batang ito. At higit pa sa anumang utang sa pera, ito ang utang ng isang ina sa kanyang puso. Humakbang ako palapit sa putikan. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog. Nararamdaman ko ang hangin na humahampas sa aking mukha, dala ang amoy ng basaing lupa at panganib. Nang makarating ako sa harap ni Gardo, tumigil ako. Heto na ako, Gardo. Pakawalan mo na siya. Ang sabi ko, ang boses ko ay kasing tatag ng mga bundok sa aking paligid. Ako ang may atraso sa'yo, hindi ang bata. Sa akin ka maningil. Isang mapait na ngisi ang kumawala sa labi ni Gardo. Dahan-dahan niyang itinulak si Milo patungo kay Adrian at sa isang mabilis na galaw, hinila niya ako sa gilid ng dalisdis. Naramdaman ko ang talim ng kutsilyo sa aking leeg, ang lamig ng bakal na tila humahalik sa aking balat. Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang pirasong papel? Ang bulong ni Gardo sa aking tenga. Ang mga katulad mo ay dapat na nananatili sa putikan. Ngunit bago pa man niya maitulak ang kutsilyo, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa likuran. Ang mga pulis ay nakarating na, kasama ang mga tauhan ni Adrian. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagkakataon. Siniko ko si Gardo sa kanyang sikmura ng buong lakas at mabilis na kumawala. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, hindi mula kay Gardo, kundi mula sa mga pulis. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ni Gardo sa bangin, nilalamon ang dilim ng gabi. Naramdaman ko ang pagkawala ng aking balanse. Ang lupa sa gilid ng dalisdis ay bumigay dahil sa lambot mula sa ulan. Isang sigaw,
ang kumawala sa aking bibig habang nararamdaman ko ang pagkahulog. Althea, sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malakas at mainit na kamay na humablot sa aking braso. Nakita ko si Adrian, nakadapa sa putikan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang kanyang sugat sa balikat ay muling bumuka. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy sa kanyang braso at tumatulo sa aking mukha. "Huwag kang bibitiw!" Ang sigaw ni Adrian. Ang kanyang panga ay nag-iigting sa tindi ng sakit. "Hindi kita hahayaang mahulog, hindi na muli." Sa gitna ng ulan at panganib, habang nakabitin ako sa pagitan ng buhay at kamatayan, naramdaman ko ang tunay na lakas ng aming ugnayan. Hindi lang ito dahil sa utang na loob. Hindi lang ito dahil sa kontrata. Ito ay dahil sa pag-ibig na handang magsakripisyo ng lahat. Sa tulong ng mga pulis, dahan-dahang nahila kaming dalawa pabalik sa ligtas na lupa. Humiga kami sa putikan, hinihingal, basang-basa, at puno ng mga gasgas. Lumapit sa amin sina Milo at Celine, yumakap ng mahigpit habang humahagulgol. "Ligtas na tayo," ang pabulong na sabi ni Adrian habang hinahawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. "Sa wakas, Althea, malaya na tayo." Nakatitig ako sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang nahahati. At sa likod nito ay nakita ko ang isang maliit na bituin na tila kumikislap. Ang gabi ng paghihirap ay natapos na. Ang huling hibla ng aming pagdurusa ay naputol na. At ang tanging natitira ay ang bagong tela ng aming kinabukasan na sabay naming hahabiin. Katarungan para sa aking kapatid. Kaligtasan para sa mga bata. At isang tahanan na hindi na muling mabubuwag ng anumang bagyo. Sa dinami-dami ng presyo na kailangan kong bayaran, bakit tila ang lahat ng ito ay naging sulit nang maramdaman ko ang init ng yakap ni Adrian sa gitna ng malamig na ulan. Ang sikat ng araw sa Benguet ay tila mga hibla ng ginto na dahan-dahang humahabi sa mga bundok ng Pino. Nakatayo ako sa veranda ng aming lumang bahay. Hindi na ito ang lumang bahay na puno ng alikabok at takot. Ito na ngayon ang tahanan ng mga hibla. 3 taon na ang lumipas mula nang ang ulan ay tila walang balak tumigil. Pero ngayon, ang bawat sulok ng lugar na ito ay humihinga ng kapayapaan. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang bango ng sariwang kape na humahalo sa amoy ng tuyong damo at mga bulaklak ng kalalili sa paligid. Ang aking mga kamay, na dati ay nanginginig sa gutom at takot, ngayon ay matatag na humahawak sa isang baso ng gatas para kay Milo. Ang aking mga kalyo ay nandoon pa rin, pero hindi na sila marka ng paghihirap. Sila na ang aking mga medalya ng tagumpay. Sa ibaba ng burol, nakikita ko ang isang grupo ng mga kababaihan na dahan-dahang naglalakad patungo sa aming atelier. Sila ang mga katulad ko noon, mga pusong sugatan, mga inang walang matuluyan, at mga babaeng pilit na ibinabaon ng lipunan. Dito, itinuturo ko sa kanila ang sining ng Inabel. Tinuturuan ko silang humabi ng sarili nilang tadhana, gaya ng itinuro sa akin ni Ma'am Elena. "Tita Thea, look! Marunong na po akong gumawa ng pattern ng bituin." Ang sigaw ni Milo ay pumailan lang sa hangin. 7 taong gulang na siya ngayon, malusog at puno ng buhay. Kasama niya si Celine na abala sa pag-aayos ng mga sinulid sa gilid. Ang makita silang tumatawa, na walang anino ng takot sa kanilang mga mata, ang pinakamalaking kayamanan na natanggap ko. Naramdaman ko ang isang pares ng malakas na braso na dahan-dahang pumulupot sa aking baywang mula sa likuran. Isinandal ni Adrian ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na umaga ng Benguet. "Iniisip mo na naman ba ang nakaraan?" Ang pabulong niyang tanong. Ang boses niya ay wala na ang lamig ng isang Valmores na nakilala ko noon. Ngayon,
Ito ay puno ng init ng isang taong nahanap na rin ang kanyang sariling langit. Hindi, ang sagot ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang bukas. Ngumiti si Adrian. May balita ang abogado ko kanina. Si Tita Corazon, tinanggihan ang kanyang huling petisyon sa korte. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. At si Gardo, wala nang balita sa kanya mula nang mahulog siya sa bangin. Ang dilim ay tuluyan na nating naiwan sa ibaba ng bundok. Saglit akong natahimik. Naalala ko ang huling pagkakataong nakita ko si Tita Corazon sa loob ng selda. Mukha siyang luma at kupas na tela. Walang ningning, walang halaga. Naramdaman ko ang awa, pero higit sa lahat, naramdaman ko ang paglaya. Ang hiya na matagal na nagpabigat sa aking mga balikat ay tuluyan ng natunaw. Adrian, salamat, ang sabi ko, humaharap sa kanya. Salamat dahil pinili mong huwag gibain ang bahay na ito. Hindi, Althea. Salamat sa iyo. Ang sagot niya habang tinititigan ako ng may matinding paghanga. Dahil sa iyo, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa tibay ng mga ugnayang binuo mo sa loob ng isang tahanan. You didn't just weave fabric, Althea. You wove a family. Dahan-dahang inabot ni Adrian ang kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito, hindi isang kontrata ang inilabas niya, kundi isang susi, isang gintong susi na may nakaukit na pangalan ko. Ang bahay na ito ay sayo na, Althea. Hindi bilang empleyado, hindi bilang pambayad utang. Ito ay sayo dahil binili mo ito ng iyong sariling pawis at talino. You are the rightful owner of this legacy now. Tumulo ang aking luha, pero sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Kinuha ko ang susi at hinalikan ito. Ang bawat sakripisyo, ang bawat hapdi ng kahapon, ay tila naging sulit para sa sandaling ito. Hindi ako naging matagumpay dahil sa isang lalaki. Naging matagumpay ako dahil hindi ako sumuko sa aking sarili. At ang lalaking nasa harap ko, siya ang aking katuwang, ang aking sandigan, at ang aking pag-ibig. Lumapit ang mga bata at sumali sa aming yakap. Sa gitna ng beranda ng aming tahanan, sa ilalim ng asul na langit ng Benguet, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang buhay ay parang paghahabi. Minsan ay may mga buhol, minsan ay may mga maling tahi, at minsan ay kailangang dumaan sa matinding lamig para tumibay ang hibla. Pero sa huli, kung hindi ka bibitiw sa iyong pangarap, makakalikha ka ng isang obra maestra na walang kapantay. Tumingin ako sa malayo, sa mga bundok na saksi sa aming paglalakbay. Sa wakas, hindi na ako nakikituloy. Hindi na ako nagtatago. Ako ay nakauwi na.